Hi. Hi guys. Lakas ba ang internet natin? Let's see. First time ko palang mag-live, no? Dito sa Facebook din. First time ko din gumamit ng StreamYard, kaya please bear with me. First time kong mag-try ng live. So, comment nga kayo kung naka-live na tayo. Medyo nahihirapan ako mag-monitor kung okay na tayo. Pero ayan, mukhang meron naman ano. Yun tayo. Can you hear me, guys? Naririnig niyo ba ako? Try nyo nga mag-comment, please. Maganda ba ang sounds, ang audio? Naririnig niyo ba? Mukhang okay naman, no? Ayun. Hi, Sebi. Shout out sa'yo. Kumusta? Magle-let ka din ba? Mag-edu ka din pag nag-college ka? Pwede niyo i-share yung live, guys. Pwede niyo siyang i-share, no? Para mas marami tayong ma-reach. Hello po, Ma'am Cloudy Openya. Thank you po sa pag-respond. Ayan. Medyo marami na rin nanonood. Hello, Sir Angelo. Ayos. Hi, Jomil. Shoutout sa'yo. Pagka naghahang, sabihin nyo lang para matest natin, no? Mas maayos natin. Again, welcome dito sa ating first live session, first let review session dito sa ating Facebook page. Hello po sa inyong lahat. At sa mga di pa nakakilala sa atin, this is Carl Season po, and we passed the licensure examination for teachers last September 2023. And English major po tayo, pero for tonight's live, ang focus natin ay Prof Ed. Hello, magandang gabi po, JMB. Hello, Ma'am Angelica. Good evening po. Ayan. Salamat po sa support nyo. Salamat sa mga nag-share din ng live. Thank you very much po sa inyong lahat. Okay. So, hintay pa tayo ng konti. Bali, itong let review na to ay free, no? Siyempre, para sa inyong lahat, para mas marami tayong ma-reach. And ito yung way natin to give back sa inyo, sa mga supporters natin, sa followers natin sa Facebook at saka sa YouTube, subscribers natin. Kasi lahat naman po kayo ay naging part ng ating journey, ng LPT journey, no? Sa inyo po tayo humugot ng inspiration, at saka ito rin yung way natin para magpasalamat po sa inyong lahat kasi kayo rin naman ang nagpaaral sa akin sa college, no? Eh, syempre, taxpayers, no? Graduate po tayo ng NAUST, kaya kayo po ang nagpaaral sa amin, no? Sa akin. Kaya maraming salamat po sa inyo. Okay, para sa kaalaman po ng iba, meron tayong binuong Facebook group para sa lahat ng mga gustong magpa-member, no? Pwede kayong mag-comment o kaya mag-PM kayo sa page natin. Tapos doon sa Facebook group ay andun po yung ibang mga gustong mag-review dito sa ating let review sessions, no? At doon tayo nagpo-post ng pre-test. At ito yung unang pre-test natin. I-try na natin na mag-share screen, no? Ayan. Again, welcome po kayong lahat dito sa let review natin ngayong gabi. At i-open ko lang sa phone ko para meron akong monitor, no? Ayan. Ayos. So ito yung result ng ating pre-test. Pakita lang natin sa inyo, no? Sa lahat ng mga nag-take ng pre-test, meron tayong more than 200 members sa Facebook group at sa community chat. At ang average na score sa pre-test ay 4.65 over 10, no? 10 items lang yung ginawa natin and 4.65 ang average na score. So bagsak 'yon, no? Pero okay lang kasi pre-test lang naman. Okay lang, sabi nga nila, okay lang daw bumagsak sa pre-test. Siyempre, wag lang sa board exam. At dito sa live natin ngayon, i-discuss natin yung mga item na 'yon, no? 10 items lang 'yon, pero hindi lang siya 10
na information yung matututuhan nyo ngayon kasi marami tayong i-discuss especially sa mga options at iba pang critical thinking strategies, no, para sa mismong board exam. Okay. So meron din naka-perfect, no? Kasi syempre, marami din tayo mga magagaling na let takers this March 2024. Okay, start tayo. I-process natin yung mga tanong doon sa pretest, no? Ayan. So ang unang tanong natin ay, which teaching philosophy focuses on the development of reading, writing, and arithmetic? We have letter A, perennialism, B, existentialism, C, essentialism, or D, behaviorism. Ayan. Pwede nyo i-comment yung sagot nyo, no? Para hindi naman tayo salita ng salita dito, para may participation pa din kayo. No? So dito sa ano natin, sa prophet natin ngayon, more on ism, no? Sa mga teaching philosophy at saka ibang learning theories na famous sa LET, na laging lumalabas sa LET. Ano? By the way, first time kong gumamit ng StreamYard, no? Kaya hindi pa ako masyadong gamay. Kaya kung may nagkakaproblema sa technical aspect ng live natin, pwede nyo i-comment pa. Naka-monitor naman ako dito sa phone natin. Hi po sa inyo. Ayan. Okay, so ang sagot natin, letter C, no? Essentialism. Okay. Siyempre, madali lang yan, no? Kasi ang keyword natin dyan ay yung reading, writing, and arithmetic. Pag kasi sinabi nating essentialism, ito yung teaching philosophy na nagpo-focus sa basic skills, no? From the root word essential, yung mga mahahalaga lang, yung mga basic lang na skills ang focus ng mga teacher na ganyan ang teaching philosophy. So, ang keyword natin dito sa question, syempre itong reading, writing, and arithmetic, which are the basic skills o yung 3 R's na tinatawag. So, kapag nabasa nyo yan sa tanong, basic skills, reading, writing, and arithmetic, essentialism yon, automatic, no? How about perennialism? What is perennialism naman? Ang keyword natin sa perennialism ay permanent. Madali lang tandaan kasi perennialism, permanent. No? Perennialism involves unchanging truths and ideas, yung mga permanent na mga principles, na mga hindi nagbabago. Everlasting, yan, sa mga great books, no? Pag more on yung mga hindi nagbabago, permanent, everlasting, yan ang keyword natin sa perennialism, no? Ano sila? Ayaw nila ng change, no? Gusto nila yung mga hindi nagbabago na mga katotohanan sa buhay at prinsipyo. Pag naman sinabi nating existentialism, from the root word naman na existence, it's about freedom, no? It's about your individuality, it's about your uniqueness, it's about choice, no? So, yung mga existentialist na teachers, ang focus nila ay gusto nila na laging nasusunod yung estudyante, no? Yung values nila, yung free will nila, kung ano yung gusto nilang matutuhan, no? Depende sa sarili nila. Self-discovery, no? Sa existentialism, more on pang ESP, pang character, pang values, purpose sa buhay, pagka malalalim ng mga bagay for spiritual sides, existentialism tayo. And behaviorism naman, ang keyword natin is environment. Madali lang din siyang tandaan kasi ang behaviorism may letter V at tapos sa environment. No? Ang behaviorism naman para sa kanila, para sa mga behaviorist na teachers, naniniwala sila ng environment ay may malaking impact sa learning ng bata. You know? So, yan. Anyways, itong mga ano natin, mga keywords natin dito ay hindi lang tayo dyan mag-i-stick, no? Kasi minsan sa board exam, gumagamit sila ng mga synonymous na mga salita, no? Mga synonyms. And mamaya makikita niyo yun sa mga susunod na slides. Okay? So for the meantime, again, pag perennialism, permanent. Per. Ayan, no? Existentialism, existence, freedom, or sa choice, individuality. Essential, basic, itong 3 R's, reading, writing, and arithmetic. And behaviorism, it's about environment, it's about motivation, it's about rewards. No? So, ayan. Hello po sa mga nanonood ulit. Ayun. Shoutout sa iyo, Jeremy. Ma'am Jeremy Manyalong Jamsay, isa rin po sa mga bago nating LPT. Hello po. Ayan. Next tayo, number 2. A teacher who embodies universal principles and unchanging truths promotes what philosophy? So we have A, progressivism, B, social reconstructionism,
C. Perennialism, or D. Behaviorism? Pwede nyo pong enter ulit ang sagot nyo dito sa live. 46 ang viewers natin, no? O, 43. Dami. Not bad para sa unang live natin, no? Pwede nyo pong i-share para mas marami pa tayong ma-reach, mas marami tayong hopefully matulungan ng free let review natin, no? Number 2, letter C, C, C. Okay, letter C. Tamang sagot dyan ay letter C, no? Ano ang keyword natin? Universal principles and unchanging truths. Kanina sabi natin ang keyword natin for perennialism ay per, no? Permanent. So dito naman sa number 2, ano ang synonym ng permanent? Unchanging, no? Unchanging truths o universal principles. So ang sagot, perennialism. So yun yung sinasabi natin na hindi tayo mag-i-stick dun sa word, no? Although may keywords tayo, pero dapat alam nating i-analyze kung yung keyword ba natin na yun ay ginamit din sa tanong na ibang word nga lang yung lumabas, no? Kung synonymous lang yung words. So ang sagot dyan, perennialism. Ano naman itong progressivism, no? Progressivism from the word progress, no? Naka-center siya sa student, student-centered. At pag sinabi natin na student-centered, so alam yan ng mga teachers, syempre ng mga eduk lang. Wala namang maglelet ng hindi eduk. Ang student-centered, lagi niyang kadikit ang activities, no? Nakambal niya lagi ang activities. So, sa progressivism, puro pa activity. Mas marami activity ang teacher. Kasi naniniwala ang isang progressivist teacher na kailangan ng activities para sa learning. Kailangan ng i-discover ng bata yung sarili niyang learning. Kaya ang ibang keywords natin dyan, bukod sa activities, andyan ang hands-on experiences, ang experiments, ayan, about laboratory, no? Pagka-activities, hands-on, no? Yung bata mismo ay nai-immerse sa experience, progressivism yun. No? Kasi it encourages students na matuto on their own, no? Sa sarili nilang paraan. Kung paano nila na mati-discover yung learning. Social reconstructionism naman, ang root word natin dyan ay social and reconstruct. So pag sinabi nating social, it has something to do with society. Social, society. Pag sinabi naman nating reconstruct, babaguhin mo or i-improve mo. I-fix mo, no? Aayusin mo. Kaya sa madaling salita, ang keyword natin dito ay change. Change sa society. Ang social reconstructionism, ang kanilang point, no? Ang learning ay nandyan para sa pagbabago. Kaya natututo ang bata para sa pagbabago, para mabago yung maling sistema sa society, sa community, magdala ng pagbabago. So, social reconstructionism. So, ganun lang, no? Pag hindi nyo alam yung isang salita, advantage naman yun ng mga English major, no? Yung root word ang titingnan natin. At pag nakita na natin yung root word, alam na natin na yun ang ibig sabihin nun. Reconstruct, change, improve, saan? Sa society, kasi social reconstructionism. Again, for perennialism, ang ating keyword ay permanent. At sa behaviorism, ano naman? Sa behaviorism, ang ating keyword dyan ay letter V, environment. No? Okay. So, yan, meron pala tayo ditong summary. Again, sa perennialism, ano ang ating keyword? Per. Pwede nyo i-comment, no? Ayan, salamat po, Ma'am Jovel. Ayan. Pwede nyo i-comment yung mga sagot nyo. Nahuhuli pala ang live, no? Parang nauuna ako tapos nahuhuli yung monitor ko dito sa phone. Anyways, ayan. Perennialism, per, no? Permanent. Ayan. Okay, pumasok na si Ma'am Princess. Ayos. Progressivism, progress ng ng bata, no? Kaya student-centered. It's about activities. Behaviorism, letter V, environment. Ano? We have social reconstructionism, reconstruct, change. Change saan? Sa society. Essentialism, from the word essential, basic, important, no? Existentialism,
It's about existence, it's about your uniqueness, and your individuality. Ayan. Tama po yung mga sagot nyo, no? Nakita po natin yung mga sagot nila Ma'am Princess, Ma'am Clarissa, ni Ma'am Jewelin. Ayan. Shout out kay Ma'am Juvea Juan Ventura, LPT. Ayan. Salamat po sa mga nag-share din ng live natin, no? Para din po to sa benefit ng iba pa. Okay. Try natin ang number 3, no? Medyo may critical thinking tayo ditong kailangang gawin. Existentialism, tama, free will din, no? Ayan. It's about, talaga, spiritual side. Number 3, empiricists, ayan, bagong term, no? Empiricists suggest that learning comes with senses. Which statement emphasizes their belief? A, rewards motivate learning. B, learning calls for change. C, knowledge is gained through observation. Or letter D, free will is essential in learning. Tingnan nga po natin kung ano ang mga sagot nyo nung pre-test. Pwede nyo ipasok dito sa live. Kasi medyo marami ding nagkamali dito sa mga nag-pre-test na member ng ating Facebook group. Again, kung gusto nyo pong maging member ng ating Facebook group, pwede nyo po i-PM yung ating Facebook page, Carl Season, ayan. Siyempre, follow nyo din. At ang ating YouTube channel, Carl Season, para po, hindi lang siya pang no? Pang mga estudyante din siya for thesis, for essay, for English. And letter C ang sagot nila. And tama naman yon, letter C. At ang keyword natin dyan ay senses, no? Itong tatlo na to, itong apat na to na choices ay true yan, no? Tama naman yan on their own. Kasi totoo naman na ang rewards nag-motivate ng learning. Totoo naman na ang learning nagko-call for change. Totoo din na ang knowledge na nakukuha natin through observation. At totoo ring mahalaga ang free will sa learning. So lahat yan tama. Pero syempre, ang sasagot natin ay yung statement na related dun sa tanong. Kaya ayan din ang isang technique sa pagsagot ng board exam. Yung clue natin laging nandun sa tanong. No? So ano yung hinahanap ng tanong? Senses. Hindi mo nga alam yung empiricist, pwede hindi mo alam yung meaning ng empiricist o ng empiricism, ng empirical, pero binanggit naman dito yung clue about senses. Alin ba dyan ang ginagamitan ng senses? O ano ba muna ang senses, no? Alam ba natin ang senses? Siyempre, 5 senses, no? Yung sense of sight, yung mata, ilong, yung bibig, yung dila, no? Tsaka sense of touch, sense of hearing, no? So, anong ginagamitan dyan ng 5 senses? Siyempre, yung letter C, yung observation. So, ganun. Ganun tayo magsasagot. Yan, tama. Hello po kay Sir John Santa Maria. Ayan. Senses. Ayan, tama. Kaya alam nyo ba, di ba, pagka naggagawa tayo ng thesis nung high school or kahit nung college, sinasabi natin dapat yung result laging empirical. Na baka naririnig nyo rin yun dun sa mga research teachers. Pag sinabi natin empirical, dapat na-observe. Kasi ganoon naman tayo pag nagre-research, diba? Ino-observe natin yung isang situation. Kaya ang result, nagiging empirical. So, yun yung meaning ng empiricism. Empirical senses. Pwedeng observation, pwedeng experience, immersion, o yan ang mga synonyms, no? Kaya kailangan marami tayong alam na synonym, synonymous words, para alam natin kapag binago-bago yung mga salita. Okay? Again, try nga natin itong letter A. Ano to? Anong teaching philosophy to? Rewards. About motivation. Anong teaching philosophy to? Sige nga, comment nyo nga sa FB Live natin. Yan ba ay existentialism, behaviorism, social reconstructionism, essentialism? Ano yan? About rewards, motivation, about environment. Ayan, no? Tama si Sir Mark, no? Behaviorism. Kasi it's about motivation. It's about environment. Nagbibigay ka ng reward. Yung letter B naman, for change. Ano yan? It's about change. Yan ay social reconstructionism, no? Tama. At yung free will, kanina binanggit din natin, yan ay for
existentialism. Okay, salamat po, no? Masaya naman tayo kasi active ang ating comment section. Maraming salamat po, no? Sana po nakakatulong tong live natin sa inyo. No, yung iba siguro alam na to, pero syempre, this is also for learning mastery, no? Para mas ma-master natin. Let's have number 4. Who does not belong to the group? A. John Watson, B. John Piaget, C. Ivan Pavlov, D. B.F. Skinner. So, ayun. Comment kayo ng sagot. Ang nakagisnan kong pronunciation yan ay John Piaget, no? So, syempre pag pangalan kasi iba-ibang nagiging bigkas, iba-ibang source. Basta yan, nagkakaintindihan na tayo dyan. And by the way, hindi po tayo all-knowing, no? So, minsan kahit yung tamang sagot alam natin, minsan baka nagkakamali tayo dala ng pagiging makakalimutin. O kaya naman, minsan nagkakamali talaga. So, kung nagkamali tayo, pwede naman natin i-correct, no? In a good way. So, yan. Pero sisikapin natin syempre, lahat naman ng tinuturo natin dito ay yung tama, no? Well-researched. Syempre, mine-maintain naman natin ang ating credibility. Hi, Ma'am Shira. Ma'am Shira Pablo. May short-term memory lang daw siya. Hindi na daw niya natatandaan yung mga inaral. At least, nakapasa na sa LET, no? At eventually, pag naikapit naman sa classroom, hindi na makakalimutan. Letter B ang sagot nila. Letter B. Tama yan, letter B, no? John Piaget. Bakit? Kasi si John Piaget ay proponent siya ng cognitive, no? Cognitive learning development siya. Yun naman tatlo, si John Watson, Ivan Pavlov, and si B.F. Skinner. Ano sila? Ano silang klaseng theorist? Sige nga, comment nyo nga. Ivan Pavlov, B.F. Skinner, John Watson. Ano silang teaching philosophy? O ano silang learning theory? Sila ba ay behaviorism, social reconstructionism, or constructivism? Ano sila? Behaviorist, no? Tama po, Sir Mark. Behaviorist sila. At mamaya makikilala pa natin ang higit si Ivan Pavlov at si B.F. Skinner. Tama po, Ma'am Jovel. Ayan. Hello po, shoutout kay Ma'am Jovel, no? Ang cum laude ng MEUST Co-Ed. Alright. Tama po, Sir Joshua, behaviorism. Ayan. Okay, number 5 tayo. Which behaviorist theory is observed when students start to participate in exchange of stars from their teacher? Classical conditioning, operant conditioning, cognitive learning, or social learning. Sa pretest natin, no, ito rin yung isa sa mga pinakamaraming nagkamali sa number 5. Which behaviorist theory is observed when students start to participate in exchange of stars from their teacher? Yun, sa mga kinder kadalasan, sa mga preschool, di ba? Bibigyan sila ng star pagka nagre-recite yung bata. Ang sagot nila ay letter B. No? B. At yan naman ang tamang sagot. Letter B. Operant conditioning. Bakit? Mamaya malalaman natin. No? Ipapaliwanag natin yan mamaya. Pero i-differentiate muna natin ang classical conditioning at operant conditioning when it comes to their proponent. Sa operant conditioning, ang proponent niyan ay si B.F. Skinner. While sa classical conditioning naman ay si Ivan Pavlov. No? So, ano ba ang ko dyan? Ang keyword natin dyan, classic, Ivan. Operant, Skinner. No? Pag nag-o-opera ka, hinihiwa mo yung balat ng mga doktor. No? O, yan. Siyempre, ganun tayo gumawa ng keyword, minsan nakakatawa, pero nakakatulong din naman yun. Pag nag-opera ka, bubuksan yung balat, yung skin. So co-operant conditioning, B.F. Skinner. Classical conditioning, Ivan Pavlov. How about cognitive learning? Kanina binanggit na natin si John Piaget, no? At sa social learning naman, sino dyan? Alam niyo pa sa social learning, sinasabi niya ng proponent ng social learning na malaki ang impluwensya ng kasama, ng friends sa'yo. Sino ang kilalang nun? Proponent nun ng social learning?
Sige nga, comment nyo nga kung kilala nyo. So, yung social learning, marami siyang aspect, no? Pero isa siya sa mga pinaka-famous. Hi, happy reviewing po, Sir Renz. No po, salamat po, Sir Renz LPT. Bandura, okay, tama si Ma'am Jovel, no? Si Albert Bandura. Kasi si Albert Bandura, sa kanya galing yung, ano, no? Sa kanya ba galing yung kasabihan na yung kung sino mga kaibigan mo? Tell me who your friends are, and I'll tell you who you are. Tama ba? Sa kanya ba yun? Parang sa kanya nga, no? So, basta yun, about Bandura. Social learning, no? Si Albert Bandura. Hello po sa mga bagong nanonood ng live natin. And, ayan. Ngayon, mas i-differentiate natin itong classical conditioning and operant conditioning at kung paano natin yan a-apply sa classroom setting, no? Lalo na sa board exam kapag situational yung tanong. Pero bago yan, sagutin muna natin itong number 6. Which is true among the following, no? A, classical conditioning is learning through reward system. B, operant conditioning highlights unconditioned stimulus and response. C, in classical conditioning, the stimulus comes after the response. Or letter D, operant conditioning involves voluntary behaviors. Sa Prof Ed talaga maraming ganito na yung mahahaba. Mahahaba yung tanong, mahahaba yung pamimilian. Kung ikukumpara mo yung dami ng pages ng Gen Ed sa Prof Ed, sobrang laki talaga ng difference. Sa Prof Ed, sobrang kapal. Nasa kalahati pa lang ako ng Prof Ed noon, nahihilo na ako. Given pa na ang oras ng Prof Ed noon ay 11 to 2. Kaya tanghali. So, medyo mainit. Kahit nasa Baguio, medyo mainit. May nagsasagot ng letter D, may nagsasagot ng letter C. Ayun, flexing top fan badge from Sir Denzel Beltran, LPT. Congrats po. Thank you po, no? Sa support nyo. Marami tayong mga top fan. Top fan badge. Mga ano po natin yan, mga kabatch natin sa NEUST. Mga mababait po natin kabatch. Okay, ang sagot dito sa number 6 ay letter D, no? Operant conditioning involves voluntary behaviors. Bakit? Bakit yan ang sagot? Tingnan natin dito sa next slide, no? Bago natin i-process yung ibang options, i-differentiate na natin yung classical conditioning at yung operant conditioning. So una, sa classical conditioning, ang proponent nga niyan ay si Ivan Pavlov, no? So operant conditioning naman si B.F. Skinner. Ngayon, sa classical conditioning, ang ginamit ni Ivan Pavlov sa experiment niya ay dog or aso. Sa operant conditioning naman, rat, no? So madali lang din tandaan kasi lahat yan may R, operant, Skinner, rat, no? Sorry sa pag-ubo. Ayan, so paano ginawa yung experiment sa classical conditioning? So, kukwento natin. Naghanap sana ako ng picture, no, kaya lang natatakot ako kasi baka ma-plagiarize tayo. Although, alam naman natin yung proper citation, kaya lang iniiwasan na natin yung para play safe na tayo. No? So, ikukwento na lang natin yung experiment sa dog at sa rat. Sa dog, kay Ivan Pavlov, ang dog kasi, di ba, pag nakakita yan ng pagkain, pag nakakita ng dog food, o kahit anong pinapakain mo sa kanya, magsasalivate yan. Di ba? Lalaway. Pero, kapag ang isang dog ay tinetrain, di ba sa isang trained na dog, minsan meron pa silang bell, no? Bago kumain. Na yun yung sign na kakain na, napapatunog ng bell. So, ganun yung ginawang experiment ni Ivan Pavlov. Kapag ka yung pagkain binibigay niya o nakikita ng aso, naglalaway siya. Pero dahil yung aso hindi pa siya train, kung hindi pa train yung aso, pag nakarinig siya ng bell, yung tingnan niyo parang sa sorbetes, bell, parang sa ice cream. Wala siyang reaksyon. Kasi hindi naman nakaprogram sa kanya kung ano ibig sabihin ng bell na yon. Pero kapag ka araw-araw o mayat-mayang ginagawa ng isa yon, yung nagpapatunog ng bell,
Tas after ng bell, may kasamang pagkain 'pag lumapit yung aso. Anong tendency dun sa aso? Mate-train siya, 'di ba? Mako-condition sa kanya, kaya nga conditioning yung tawag. Mako-condition siya na yung bell ay associated sa pagkain, sa dog food. So next time, kahit 'pag nakarinig siya ng bell, magsa-salivate na rin siya, maglalaway na siya. Kasi alam niya na kasunod nun, pagkain. So yun, no? Classical conditioning. Ngayon, dito naman sa operant conditioning yung rat, sa isang box, no, sa experiment ni Skinner, sa isang box, meron dong rat, tas meron dong dispenser ng pagkain. Ngayon, para lumabas yung pagkain dun sa dispenser, meron silang ginagalaw na lever, yung rat, no? Meron siyang ginagalaw, binababang lever. Pag binaba niya yon, may lalabas na pagkain. So dahil lagi niyang ginagawa yon, pag ginalaw niya yung lever, may lalabas na pagkain, mapoprogram sa kanya, mako-condition din dun sa rat, dun sa daga, na kapag ginalaw niya yung lever, kakain siya. So pag nagugutom siya, alam niya yung gagawin niya. Bababa niya yung lever, tapos lalabas yung pagkain. Makakakain siya. Kaya ngayon, dito pumapasok yung pangatlong difference ng classical sa operant conditioning, which is automatic sa classical conditioning at sa operant ay voluntary. Paano natin nasabing automatic sa classical? Sa classical kasi, yung aso, pag na-program na siya dun sa bell, kahit wala siyang nakikitang pagkain, maglalaway na siya. Kaya kahit wala kang ihahaing pagkain, minsan lolokohin mo yung aso na na-train, mag-bell ka, akala niya kakain siya, pero hindi. No? Automatic yung nagiging response na naglalaway yung aso. Whereas dito sa operant conditioning, voluntary yun. Kasi kapag hindi nagugutom yung rat, hindi niya ibababa yung lever. So depende sa kagustuhan ng daga kung kailan niya gagawin yung action para lumabas yung pagkain. So kung iaano natin siya, kung i-relate na natin siya sa totoong buhay, lalo na sa teaching o sa buhay natin, di ba halimbawa, yung emotions kasi natin, automatic yan. Kapag yung isang bagay na narinig natin o nakita natin ay na-associate natin sa isang emotion. Halimbawa, ganito. Kung yung pinto kung halimbawa yung isang magulang, halimbawa yung papa mo, pag nagagalit siya, sinasara niya ng malakas yung pinto. No? Sara niya ng malakas yung pinto. Makapaprogram sa'yo na kapag kami narinig kang pinto na nagsara, matatakot ka na. Ay, galit na naman si papa, galit na naman si ganito. Galit na naman si teacher, no? Pero wag naman kayo magaganon pag teacher kayo. So ganun, automatic yung response. O kaya naman, minsan, dahil associated naman sa atin yung bell sa ice cream, no, di ba minsan? Kaya pag narinig natin yung bell, ay may ice cream na nagdadaan, may sorbetes. O minsan, automatic na yun na maiisip mo, ay may ice cream. Minsan madi-disappoint ka pa kasi paglabas mo, hindi naman pala ice cream, binatog pala, no? Kinulte o pandesal. So yun, automatic. Pero sa operant conditioning, voluntary siya. Kasi, katulad kanina, yung dun sa operant conditioning natin, yung kung babalikan natin yung stars, yung estudyante na maglalagay siya ng star yung teacher pag sumagot siya. Voluntary yun. Kasi kung ayaw nung bata na sumagot, kahit may ibibigay ka pang star, hindi niya gagawin yun. Kaya voluntary. No, hindi automatic. Hindi automatic na kung meron kang ibibigay na reward, ay gagawin na nung bata. So yun yung operant conditioning at saka classical conditioning. Automatic and voluntary. Kaya dito sa classical conditioning, nauuna ang stimulus bago yung response. Kasi nauuna yung isang bagay bago yung action. Pag sinabi nating stimulus, ang meaning ng stimulus, yun yung bagay na nagiging dahilan kung bakit nangyayari yung isa pang bagay. Yun yung cause, no? Yung stimulus. Sa experiment ng dog, ang cause ng stimulus doon ay yung bell, no? Yun yung stimulus, yung bell. Pag tumunog yung bell, ano yung response ng aso? Maglalaway. Pero sa operant conditioning, nauuna ang response bago ang stimulus. Yung stimulus, yun yung mga rewards natin or yung punishment. Halimbawa, yung stars. Alam nga namang magbigay ka muna ng star bago sumagot yung bata. Sasagot muna yung bata bago magbigay ng star. So nauuna yung desired action, kailangan mauna yung action ng estudyante bago yung stimulus. Ganun sa operant conditioning. Kaya ang operant conditioning, dito nagfo-fall ang reinforcement and punishment. Pero sa classical conditioning, ang andito, unconditioned stimulus and response. Medyo complicated na itong unconditioned stimulus.
conditioned stimulus, unconditioned response, tapos conditioned response. So, sa mga ibang session siguro pwede natin yan i-review. But for the meantime, basta may nakita kayong unconditioned, related agad yon sa classical conditioning. So ngayon, kung babalikan natin yung item number 6, sa letter A, reward system. Ano yan? Ang reward system ay reinforcement. Diba? Dahil reinforcement yan, hindi yan classical conditioning. Yan ay magfa-fall under operant conditioning. Sa letter B naman, unconditioned stimulus and response. Pag sinabi natin unconditioned, magfa-fall yan under classical conditioning. Kaya mali din ang letter B. Sa letter C naman, stimulus comes after the response. Nauuna ang response bago ang stimulus, no? Nahuhuli daw ang stimulus. Sa operant 'yon. Kasi sa classical, ang mauuna stimulus, no? Sa letter D naman, operant conditioning involves voluntary behaviors. Yan 'yon. Yan yung stars, yan yung reward system, yan yung punishment. Voluntary na gagawin ng estudyante yung isang bagay para sa reward or para hindi niya makuha yung punishment. Pero kung ang isang bata matigas ang ulo, kahit may punishment pa, batas siya eh. Voluntary pa rin kahit yung hindi niya pagsunod. Yun ang feature ng operant conditioning. So malinaw yan, no? Classical and operant conditioning. Lipat tayo sa pang-7 na tanong, which is in harmony of Vygotsky's learning principle. We have A, children learn from their teachers. Children discover their own learning. Children need motivation to learn. Or children have innate ability to learn. Salamat po sa mga bagong viewers natin. No? Sa mga gustong sumama dun sa Facebook group, pwede niyo pong i-PM yung page natin. Ito mismo, yung kung saan tayo nagla-live Carl Season. And send po natin yung link ng Facebook group para makapag-join kayo. So may sagot na si Sir Raniel, si Sir Raniel. A, ang sagot niya, children learn from their teachers. Kayo po, ano naman ang sagot nyo? Letter A din, si Ma'am Princess. Lev Vygotsky, no? Okay, yan ang learning principle naman niya. So ang tamang sagot dyan ay letter A. Tama naman po kayo. Children learn from their teachers. Bakit? Ano ba kasi ang learning principle ni Vygotsky? Sa learning principle ni Vygotsky, meron tayong tinatawag na MKO. Ano ibig sabihin ng MKO? Sige nga, comment nyo nga sa baba kung anong ibig sabihin ng MKO sa mga nakapag-review na dyan. Yan, tama din po si Ma'am Clarissa, si Sir Dakila. Shoutout sa iyo, Sir Dakila, no? Na kabatch din natin sa NEUST. Yan po sa iyo. Sige nga, alam niyo ba yung meaning ng MKO? Ayan, meron nang nagsagot, no? Si Sir Raniel, at saka si Sir Mark din. More knowledgeable others. Tama yun, no? MKO means more knowledgeable others. Sa Tagalog, mas maraming alam, no? Sino bang mas maraming alam, yung bata o yung teacher? So, syempre, yung teacher. So, yun ang ni Vygotsky, ang kanyang learning principle. Ang isang bata, ang isang estudyante, mas matututo siya kapag ang nagtuturo sa kanya, mas maalam sa kanya. Or more knowledgeable. No? Yun yung more knowledgeable others. Kaya yan ang tamang sagot, letter A. Kasi sa letter B, children discover their own learning. Mag-isa lang niya. Walang tulong ng iba. So, hindi yun kay Vygotsky. No? Children need motivation to learn. Motivation, again, about ano yan? Behaviorism na naman yan. No? Sa operant conditioning o kaya naman, ayun, motivation kasi reward system din yun. No? Children have innate ability to learn sa sarili din, individual, so hindi rin. So, kailangan may interaction, no? At may tulong ng mas magaling. Pwede rin po ba na maging more knowledgeable others yung kaklase? Ka-level lang naman niya? Pwede. Pwede rin po, no? Kasi kung ikaw, halimbawa, aminado kang mahina ka sa isang subject, halimbawa, weakness mo ang math, at meron kang kaklase na magaling sa math, o di magpaturo ka sa kanya, matututo ka. So, more knowledgeable others. Kay Vygotsky, meron din tayong term na ZPD, or Zone of Proximal Development at saka Scaffolding, no? Pero i-discuss natin yon some other time, no? So for the meantime, ang alam natin kay Vygotsky
Ang learning principle niya, mas matututo ang bata kapag may katulong na mas may alam, no? More knowledgeable others. And eventually, kahit na mag-isa na lang niya, matututo na siya. Kahit wala nang guide ng more knowledgeable others. Yun yung concept naman ng zone of proximal development. Pero discuss natin yan some other time. Yan. Yan, salamat po. Hi, Mitch. Shoutout sa iyo, Mitch. Salamat po sa mga nagtatag ng kanilang friends. And, ayan, tulong-tulong lang po tayo dito para mas marami tayong ma-reach, no? Number 8, dito naman tayo. Which type of development includes sensory motor and operational stages? We have A, cognitive development, B, social development, C, physiological development, or D, psychosocial development. Pwede niyo pong i-comment ulit ang sagot niyo bago natin i-reveal yung answer. Which is alam ko naman na alam niyo na to. Kasi very basic lang yan. No? Hello po kay Sir John Darwin Arenas na EIC ng Blaze. Shout out po. A. Okay, ayan. So, ang tamang sagot dyan ay cognitive development. Tama. Ano ba ibig sabihin ng cognitive? Sige nga, ano ba ang synonym ng cognitive? Saan siya related? Related ba yan sa motivation? Sa interaction? Saan yun related? Anong mga keywords dyan? Cognitive. Hi Darwin, mas magaling po kayo Sir Darwin, EIC. Galingan niyo po sa Repsi ah. Malapit na ata ang Repsi ulit. Sige. Anong sagot niyo doon sa cognitive? Ayan, brain, tama no? Cognitive, it's about brain, it's about mind, no? Sa development ng utak ng cognitive. Sa cognitive development, yan si John Piaget. Social development, marami dyan. Kasama din dyan si Lev Vygotsky na social development. Pwede rin si Albert Bandura at iba pa. Okay. So, 9 tayo, no? So, focus tayo doon sa cognitive development ni John Piaget. Number 9, which term entails the ability of a child to classify things according to a certain aspect? A, conservation, B, seriation, C, reversibility, or D, hypothetical reasoning. So, isa rin to sa item na maraming nagkamali dun sa pre-test. No? Tama po, thinking, no? Ma'am Jewelyn and Ma'am Clarissa, thinking about cognitive, no? Pag-iisip. Tama, Sir J.V. Ruiz Anasan, LPT. Isip. Tama po yan. Hi, Jana. Shout out sa'yo, Jana. Letter B, sagot ni Sir Mark, ni Sir Joshua, letter B. Okay, ang sagot dyan, ang tamang sagot ay tama, no? Letter B, we have seriation. Lahat ng lahat ng terms na yan, A to D, ay related yan sa cognitive development ni John Piaget. Yung seriation from the root word series. Ayan, series. Pag sinabi natin series, it's about arrangement, no? It's about order, classify. Ayan ang keyword natin, classification. Pag ang isang bata daw marunong na-reach na niya itong stage na to, itong seriation, marunong na siyang mag-classify ng things. Halimbawa, binigyan mo siya ng mga bola. So, kaya na niyang ihiwa-hiwalay yung orange na bola sa color blue, sa color red. Marunong na siyang mag-classify. O kaya naman, kaya na niyang pagsunod-sunurin mula sa malaki, papaliit, o maliit, papalaki. No? Kaya na mag-isip ng bata. No? Yun ang seriation. Series, no? It's about classification. According to a certain aspect, pwedeng according to color, according to size, according to shape. Yun pag sinabi nating seriation. Pag sinabi naman nating conservation, it's about conserve, no? At ang illustration dyan na pinaka-ginagamit ay yung glass. Kung paano nako-conserve yung tubig sa glass. So, ang illustration dyan, kapag ka meron daw tayong 2 litrong tubig, 2 tig 1 litro, no?
na tubig. Tapos yung 1 litro nilagay mo sa isang glass na pandak pero mataba. Tapos yung 1 litro pa nilagay mo naman sa payat na baso pero mataas. Parehas siyang 1 liter. Pero kapag ang isang bata hindi pa niya naabot yung conservation stage, hindi niya alam na parehas lang yun. Mas pipiliin niya siguro dun yung mas mataas. Iisipin niya na mas maraming tubig yun kasi mas mataas. So para din siyang sa coins, no? Halimbawa, pinapili mo yung bata, 10 tig-piso at saka isang 10 pisong coin. O parehas lang yun, di ba? 10 tig-piso at saka isang 10 peso na coin. Pero anong pipiliin ng bata kung hindi pa niya alam yun, kung hindi pa siya marunong mag-conserve, kung hindi pa siya nakaabot sa conservation, mas pipiliin niya yung 10 tig-piso. So, ganun daw yun pag wala pa sa conservation. Pero kapag naabot mo na ng bata yung conservation stage, alam na ng bata, hindi mo na maloloko yung bata. Alam na niya na parehas lang yun. Pag sinabi naman nating reversibility from the word reverse, no, yan din ang ating root word dyan, no, ang keyword reverse. Alam ng bata kung paano ibalik yung isang bagay. Halimbawa sa mathematical equation, you have 2 plus 3 equals 5. Sorry, inubo ako. 2 plus 3 equals 5. Pero, alam din niya na kapag yung 5, binawasan mo ng 3, babalik siya sa 2. No, alam niya yung bata kahit pagbalik-balik rin mo, hindi mo maloloko. Kung nabot na niya yung reversibility na stage, no, sa cognitive development. Ano pa, halimbawa, sa reversibility, pwede rin dyan yung yellow. Yung tubig, alam ng bata na kapag pinasok mo sa freezer, magiging yellow. Pero pag inalis mo sa freezer, babalik siya sa pagiging tubig. So, alam niya. At alam din ng bata na meron ng mga bagay na hindi na maibabalik. No? Tama ba yun? Meron ba talaga mga bagay na hindi na maibabalik? Oo, meron. Katulad na lang ng yung itlog. Pag in-scramble mo na yung itlog, hindi mo na maibabalik yun. Yung kape, di ba? Pag tinimpla mo yung kape, hindi mo na maibabalik yun sa pagiging powder. So, alam din nila yun, no? Kapag naabot na nila yung reversibility na stage. Sa hypothetical reasoning, sorry, ano ba yan? Sa hypothetical reasoning naman, it's about yung pag-iisip na nila hypothetically. Kahit na hindi na nila nakikita isang bagay, alam na nila. Ngayon, dito tayo sa number 10. Last item na po ito, no? Pero pagkatapos ito, meron pa tayong isang discussion about the stages, no? Teacher Carl, students can already understand theories and abstract concepts, which is true about the students. We have A, the students are in their pre-operational stage. B, the students are below 7 years old. C, the students have surpassed the concrete operational stage. Or letter D, the students have not yet reached the formal operational stage. Opo, tama po, Ma'am Clarissa, no? Pasok din sa conservation ang logical thinking ability. Kaya nga, alam na nila na yung 10 piso ay equal sa 10 tig-piso. Kasi may logic. Pero sa concrete operational stage, kaya lang nilang mag-think logically kapag kaharap nila yung isang bagay. Mamaya mag-discuss natin yon. Kaya nga tinawag siyang concrete operational stage. Hello po, Ma'am Eunice. Salamat po. Ayan. Si Sir Reynaldo Santos. Hello, sir. Shoutout po sa'yo. Gusto po kayo. Isa po sa pinakamahusay naming teacher nun. Teacher intern. So, ang sagot, may mga nagsagot ng C, no? Maraming letter C. And yan ang tamang sagot. Letter C. The students have surpassed the concrete operational stage. Discuss natin, no? For the last time. Yung cognitive development ni John Piaget, meron siyang 4 na stages. Merong sensory motor stage for 0 to 2 years old.
May pre-operational stage, 2 to 7 years old, concrete operational stage for 7 to 11, and formal operational stage for 12 and above. Sa sensory motor stage, yun ang pinaka-baby, no? At ang pinaka-milestone nila ay kapag na-achieve na nila yung ability under object permanence. Pag sinabi nating object permanence, alam na ng bata na kahit yung isang bagay hindi niya nakikita o tinatago mo, alam niya na nag-e-exist na yon. Kaya nga 'di ba kapag yung baby, meron tayo yung nilalaro natin sila ng eat bulaga, gano'n 'di ba no? So kahit tinatakpan natin yung mukha natin, o minsan maiisip nila, alam nila na andyan ka. Oh, kasi tinakpan mo lang naman yung mukha mo tapos pag binukas mo yung yung kamay mo, ando na yung mukha mo. O kaya naman pag naglalaro sila ng toys, tapos tinago ng parents nila, tinago ng mama nila, kahit di nila nakikita, alam nila na yung toy na yon nasa bahay o basta andun pa rin yung toy nila, tinago lang. No? So alam nila yon object permanence. Alam nila na nag-e-exist yung bagay kahit hindi nila nakikita. Sa sensory motor stage yun. Sa pre-operational stage naman, ang nade-develop dito ay yung make-believe. Yung make-believe, ito para siyang role-playing, no? Or parang naglalaro-laro na sila dyan na, okay, kunyari ako si Mickey Mouse, tapos ikaw si Minnie Mouse, tapos maglaro tayo. Ganyan. Kaya, kunyari ako si ganitong cartoon character, tapos sahabulin kita, ako si Tom, ikaw si Jerry, habulan tayo. Yun. Tapos mag-a-act sila na parang sila yung character na yun. Yun ang make-believe, no? Sa pre-operational stage. Kaya na ng bata yun. At egocentric. Sinabi natin egocentric, self-centered, no? Pag sinabi natin self-centered, akala nung bata, yung mundo umiikot lang sa kanya. Na lahat ng alam niya, alam mo din. Kaya kung papansinin niyo yung mga bata, minsan pag tinanong mo, saan ka nag-aaral? Doon, sa school ng kuya ko. Na para bang kilala mo yung kuya niya at naalam mo kung saan nag-aaral yung kuya niya. O, di ba? Ganyan nakakatawa yung mga bata no? Akala nila, yung alam nila, alam mo din. So, yun, egocentric, no? Hindi pa nila alam. Pero, kapag ka nag-concrete operational stage na sila, nababawasan na yon, no? Naiintindihan na nila na hindi lahat ng alam nila ay alam din ng iba. Kaya dito sa concrete operational stage, yung binanggit natin kanina na conservation, dun sa glass at sa coins, at yung reversibility dun sa mathematical equation, at saka dun sa pagbabalik ng mga bagay na pwede pang ibalik at mga bagay na hindi na maibabalik. Sa concrete operational stage yun. At yung logic na binanggit din kanina ni Ma'am Clarissa, no? Nasa concrete operational stage siya. Pero sinabi natin kanina, kapag under concrete operational stage, nakakapag-isip lang logically yung bata kapag kaharap niya yung isang bagay. Kasi pag sinabi natin concrete, nahahawakan, nakikita, napaperceive ng 5 senses, no? Pero kapag hindi na niya alam. Kung pag-iisipin mo lang siya, i-imagine niya, parang mahihirapan siya. So, kailangan kaharap pa rin ng bata. At sa formal operational stage kasi, yun yung abstract. Yun kasi kabaliktaran ng concrete abstract. Yung kahit na hindi mo nakikita, naiisip mo, hypothetical. No? Formal operational stage na. Kanina, dun sa tanong, sinabi, nakakapag-understand na ng theories and abstract concepts. So basically, dun sa 4 na stages, nasaan siya? Under siya ng formal operational stage. Kasi hypothetical and abstract, under siya ng formal operational stage. Ngayon, bakit letter C ang sagot? Nakalagay dito concrete operational stage. Ang sagot ay dahil dun sa salitang surpassed. Have surpassed. Ano ba meaning ng have surpassed? Ibig sabihin, kapag tapos na sila sa concrete operational stage, naabot na nila yung next stage. E ano ba yung next stage sa concrete operational stage? Yun yung formal operational stage. Kaya letter C ang sagot. So, ganun sa board exam, no? Hindi porket nakita mo formal operational stage, letter D, letter D yung sagot. Kasi sa letter D, ang sabi, have not yet reached. So, wala pa daw sa formal. Which is mali kasi ang number 10 nasa formal na, no? Dun sa given. So, ganun tayo, no? Kailangan alam din natin yung mga verbs. Ayan, yung have surpassed, have not yet reached. Titingnan natin mabuti kung ano yung mga salita na pwedeng magpatama o pwedeng magpamali sa isang option. So, ganun tayo, no? Pag nagbo-board exam. So,
Meron ba kayong tanong? Pwede nyo ano yung mga tanong nyo, subukan nating sagutin kung kaya pa ng time. Kung hindi naman, pwede naman sa next live, no? Isama natin. So, sa ngayon, marami tayong na tackle, no, na concepts. Na-tackle natin ang mga ism-ism, no? Yung perennialism, behaviorism, at saka yung mga keyword, no? Pwede nyo na lang balikan yung video. Hindi naman natin i-delete itong live na to. At sa cognitive development, ayan. Yan lang naman ang mga kailangan yung maintindihan. Yung ages, at saka yung level kung saan pumapasok yung mga abilities like conservation, reversibility, saan bang stage yun. Kasi sa board exam, ang mga tanong dyan, parang ganun nga. Nasa ang stage kapag ganito na yung ability ng bata. Eh hindi mo naman yun alam kung hindi mo alam kung saan nagpo-fall under yung mga abilities. So yan yun, no? Sa Piaget's cognitive development. Kailan daw ang next live, no? So, schedule natin ang next live mga few days after or maybe next week. Tingnan po natin, Ma'am Clarissa. Thank you po no, sa support nyo. Pero anong gusto nyo? Mag-usap tayo sa Facebook group no, kung anong gusto nyo pong next. Pwedeng about Prof Ed pa din or kung gusto nyo about Gen Ed naman o gusto nyo majorship. Pero sa major, ang kaya ko lang i-address ay yung English po, no? Kasi yun ang major natin. English major na hindi mahal ng PRC kasi ang hirap ng mga tanong. Again, ito pong live natin ay supplemental, no? Sisikapin natin syempre na mas marami tayong ma-cover, pero pwede din kayong manood syempre sa iba pang mga iba pang nagre-review dito sa YouTube, sa Facebook, or kung may review center kayo, pwede din. Ayan. Pero kaya nyo yan kahit na wala kayong review center, kahit na di kayo nagre-review center. Kasi marami din akong kakilala. Kahit ako din, di naman ako nag-review center. Pero nakaya sa mga sa mga reviewers, no? At sa tulong din ng mga kabatch ko na tumutulong din sa akin na mag-review. Kasabay kong nagre-review. Okay. About sa mga tips ng sa pagre-review katulad ng binanggit ni Sir Joshua dun sa Facebook group. Ang isang masasabi ko siguro ay yung schedule. Strict na schedule. Ngayon kung hindi po kayo nagtatrabaho, then mas marami kayong time. Pwede kayong mag-schedule Monday, Prof Ed, Tuesday, Gen Ed, or Thursday, Major. Ganon. O kaya naman, kapag nagtatrabaho kayo, sa isang gabi, Prof Ed, sa isang susunod na gabi, Gen Ed naman. Tapos nyo siya, in-depth nyo talaga yung review nyo. Na kapag hindi kayo naintindihan, hanap muna kayo ng ibang video. Pause nyo muna yung mismo main na nire-review nyo, tapos hanap kayo ng ibang video, hanap kayo ng explanation sa Google, hanggang sa maintindihan nyo yung mismong concept. Kasi sa board exam, hindi talaga siya kopya memorya. No, kailangan talaga paggaganahin ng critical thinking. At ang isa sa mga nakatulong din sa akin na nagre-review ako, yung schedule ko ng pagre-review, lalo na ng mga 2 weeks before na lang, 3 weeks before. Ini-schedule ko siya na Gen Ed sa umaga, sa tanghali Prof Ed, tapos sa hapon Major. Yung pagkakasunod-sunod mismo ng exam, sa board exam. Kasi probably, di ba, ma-condition din yung sarili mo dun na pag umaga ang gumana sa'yo yung Gen Ed, pag tanghali Prof Ed. Hindi natin alam. Kasi sabi nga sa behaviorism, di ba, nag-i-impact ang environment sa learning. So baka nakatulong din yun. Isa yun sa mga naging technique ko din siya sa pagre-review. Okay, so sa susunod na yung ibang mga concepts, sa susunod na ibang tips. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng live natin today, tonight, no? Nakahalas 1 oras din tayo. And pwede nyo po itong i-share, pwede nyo itong balik-balikan. Hindi natin ito i-delete, no? Dito sa Facebook. So maraming salamat po and hanggang sa susunod ulit. Sa mga gustong sumali sa Facebook group, message lang po, PM, o kaya dun sa comment section ng post natin sa Facebook page. And pwede nyo rin pong i-subscribe yung ating YouTube channel. Andyan yung link sa caption, Carl Season, para sa iba pang videos. No? Again, thank you so much po. Maraming salamat po sa inyong lahat. Thank you po. Shoutout po, Kuya Anstrel. Hi, Raj. Oo, hate ng PRC. Sir Charles. English major din po ba kayo? Salamat po, Ma'am Princess. Ma'am Angelica de Vera Agustin. Nakabatch ko din. Salamat po, Ma'am Jewelyn, Sir Angelo. Thank you. Alam niyo, natutuwa ako kasi naroon akong ibang mga na-meet dito na years ago, nagko-comment sila sa YouTube channel natin. Tapos, ngayon, magle-let na rin sila.
parang mula noon hanggang ngayon talagang naging part tayo 'no ng journey din nila. So nakakatuwa din. Salamat po Ma'am Emmeline, Sir Joshua, Sir Charles, Sir Mark Gerald, Sir Maynard. Maraming salamat po sa inyo. Ayan. Sir Rich, thank you po. End na po natin yung live, no? Okay, paano ba to? Sorry na first timer.